makitan ka sa kamatuoran igsoon, dili ang Biblia ang sayop, ang imong tradisyon karon. Mateo 6:6. Magampo sa amahan nga dili makita. Unya karon igsoon, ngano naman kay ribulto nga makita man kana, mahikap ug labaw sa tanan inyong giluhod-luhuran, inyong gihilak-hilakan, samtang kamo nagampo, nagilak-hilak, naghimas-himas mo ana. Unsay giingon si Ginoo din ha? Magampo sa amahan nga dili makita. Klaro kaayo kung unsa ka kontradik ang inyong giingon sa Biblia. Exodus 20, versikulo 4 to 5, klaro din ha igsuon nga giingon din ha, nga ayaw paghimo og imahe ug ayaw luhur ha. Walay exemption igsuon ug samot na walay footnote. Wala siya gipabutang sa kinalasan nga okay lang kung alang lang sa pagpahinomdom, wala igsuon. Dinha sa Juan 4:24 igsoon, atong basahon. Ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Ang Dios Espiritu, dili bato, dili kahoy, dili ribulto. Ang kahoy ug ang bato igsoon, dili kana siya espiritu nga gihulma-hulma ninyo og tawo, nya ginganlan ninyo mga Kristo, Maria. Ha? Igsuon hinumdumi kini. Ang hinimo sa kamot sa tao, dili kana Dios. Pagmata o pagsusi sa kamatuoran nga anaa lamang sa balaang kasulatan. Og hinumdumi kini. Ang Dios sa Biblia igsuon, dili kinahanglan og ribulto. Ang kamatuoran igsuon, dili jud kana mag-adjust sa tradisyon. Sino kayo para manghusga? Pareho lang naman tayo na huhusgahan ng Panginoon. No, bakit kayo aasta kayo na parang Diyos na kayo na yung maghuhukom? Bigyan ko po kayo ng example. Naalala niyo ba yung story tungkol doon sa isang maniningil ng buwis at sa isang pareseyo? Naniningil ng buwis. Sabihin nyo na ganun kami kamakasalanan dahil nagsasamba kami ng rebolto sa akala nyo. Sige, sabihin nyo ng isa kami makasalanan. Pero ito lilinawin ko. Dahil balikan natin yung story sa maniningil ng buwis at doon sa isang parisiyo. Hindi ba may isang parisiyo at isang maniningil ng buwis? Nagdasal yung parisiyo na, Panginoon, nagpapasalamat ako dahil hindi ako kagaya ng iba na magnanakaw, mga ngalunya na mga makasalanan. Mapagmataas yung kanyang dasal sa sarili. No? Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil akala niya sa sarili niya ay siya ay perpekto, na hindi niya ginagawa yung ginagawa ng iba na kasalanan. Okay, kung kasalanan man sa tingin niyo ang meron kaming rebulto, ito gawin natin tong example. Oh. Tapos yung maniningil ng buwis, sino yung kinalulugdan sa kanila? No? Yung maniningil ng buwis, hindi nga lang siya makahangad sa langit dahil nagpakumbaba siya. Tinatanggap niya sa sarili niya na siya ay makasalanan. Tapos ano yung ending? Ano yung nangyari? Sino yung mas kinalulugdan ng Panginoon? Hindi ba't yung maniningil ng buwis? Kumpara doon sa parisiyo na mapagmataas ang dasal sa sarili. Kaya mga kapatid, kung relihiyoso kayo, kung Diyos non kayo, patunayan nyo po yun sa pananalita nyo, sa gawa nyo. Huwag po purusga. Kasi ang taong may Diyos ay hindi po yun nanguhusga ng kapwa. Ang taong may Diyos ay iniibig ang kapwa, hindi hinuhusgahan. Kung sa tingin nyo mali, may rebulto kami, sige na, umakyat na po kayo sa langit. Baka magkasala lang po kayo sa kakahusga ninyo. No? Kasi alam po ng Diyos yan na sinasamba namin ang Diyos, Espiritu Santo at katotohanan, hindi po yung rebulto. Husgahan nyo na kami. Sige na. Husgan nyo na lahat sa amin. Sabihin nyo nang ilulunod kami sa impyerno. Baka magugulat na lang kayo na kayo pala yung sasabihan ng Panginoon na who you, di ba? Kayo pala yung masabihan ng Panginoon na sino ka, hindi kita kilala. Kasi ang utos ng ating Panginoong Hesus na mahalin natin ang kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Pero yung manghusga kayo sa inyong kapwa, yung husgahan nyo yung kapwa nyo, sa tingin nyo, may pag-ibig ba doon? Walang pag-ibig doon. For example, merong kaasawa na nandun sa ibang bansa, may picture ka, may larawan ka sa kanya, syempre titignan mo yan. Pero sino ba yung totoong asawa mo? Yung nasa picture or yung nasa malayo, nasa ibang bansa? So syempre yung nasa ibang bansa, hindi yung nasa picture, kasi picture nga lang yan eh. Syempre may rebulto kayo, may larawan kami, pero yung pinaniniwalaan namin na Diyos, yung Diyos Ama na nasa langit, no?
Ganun lang yun mga kapatid. Hindi nyo talaga maunawaan kasi subukan nyo magsimba sa Katoliko. Kasi sasabihin nyo na tinuturo ng pari na sambahin naman ang rebulto. Hindi po ganun ang turo ng pari mga kapatid. Subukan nyo pumasok sa Katoliko, makinig kayo, mag-observe kayo. Kung sinasabi ba dun sa pari na, o sige, lumuhod kayo dyan, yukbuan nyo, halikan nyo yung mga rebulto. Walang ganun ginagawa ang pari sa tuwing nagsisimba kami. No? Ang sinasabi ng pari, yung ebanghelyo galing sa Biblia. Hindi pa kami inutusan na isa-isa kaming nasa member ng church ay halikan namin yung rebulto. Walang ganun. Wala pong ganung kaganapan sa loob ng simbahan namin. Hindi po kami tinuturuan every Sunday na maghalik-halik dun sa mga rebulto or kung ano pa dyan. Ang dami-dami yung panghuhusga laban sa amin. Sige na, kami na yung masama, kayo na yung tama. Nauna na po kayo sa langit. Baka magkasala pa kayo dito sa lupa. Rebulto na nasa amin ay hindi po yun ang Diyos na sinasamba namin. Hindi po yun ang buhay na Diyos na sinasamba namin. Kaming mga Katoliko, may mga larawan lang po dyan, pero sumasamba po kami sa Diyos, Espiritu Santo at katotohanan. Yun lang po ang alam ko. Sumasamba kami sa Diyos, Espiritu Santo at katotohanan. Hindi po yung mga rebulto dyan sa harapan. Kung gusto nyo talagang malaman kung bakit, kung gusto nyo kunin yan, kasi sabi nyo, bakit hindi na lang kukunin? Si Father Darwin po yung kausapin nyo. Sabihan nyo dyan, itanong nyo sa kanya. Hindi ko po kayang sagutin yung ganyang klaseng tanong ninyo. Kasi hindi po ako pari at wala po akong karapatan na mangialam. At saka huwag nyo pong nilalahat ang lahat ng Katoliko kasi hindi po lahat ng Katoliko humahalik sa rebulto. Hindi po lahat ng Katoliko nagpo-prosesyon. Ako hindi po ako nagpo-prosesyon. Wala naman ako sa Manila. Dito ako sa Visayas. Wala pong kagaya nung nasa Manila na yung Black Nazarene. Wala po yan dito. No? Kaya hindi ko alam kasi hindi po talaga ako active sa mga ganyan. Nagsisimba lang ako sa Katoliko linggo-linggo kasi ang mahalaga lang naman sa akin makinig ng ebanghelyo. Makinig ng ebanghelyo galing sa Bible. Kasi yung mga ebanghelyo na sinisiwalat ng mga pari ay galing din po sa Biblia, no? Galing sa Biblia yun. Hindi po yun gawa-gawa nila. No, kasi may Biblia ako at nababasa ko, tinitignan ko sa Bible, galing talaga sa Bible yung mga sinisiwalat na ebanghelyo ng mga pari. Kaya kung titingin lang talaga kayo sa tradisyon ng Katoliko ay magkakasala talaga kayo. Pero kung magsisimba kayo, makafocus kayo sa Panginoon, walang pagkakasala. Kagaya ko pa nagsisimba ako, hindi na ako tumitingin kahit saan-saan. Pikit ko yung mata ko, titingala ako sa langit, hahangad ako sa langit. Yun. Kasi sinasamba ko yung Panginoon sa Diyos Espiritu Santo, no? Buhay na Diyos. Hindi po yung rebulto na inaakala niyo. Tapos may nagsabi na aalis daw ako sa Katolik. Hindi ko na kailangang umalis sa Katolik kasi dito po ako naging born again. Born again dahil dito ako nagsisi. Dito ko iniwan yung lahat ng mga kasalanan ko, yung mga lahat ng mga nagawang kasalanan ko, naiwan ko na, natalikuran ko na, no? Dito ako naging born again. Hindi po kailangan na lumipat ka kasi kahit lumipat ka pa ng iba pang relihiyon, kung yung puso mo ay maitim pa din, hindi ka pa din nagsisisi, hindi ka pa din nagbago, hindi mo pa din ina-apply sa buhay mo ang salita ng Panginoon, kahit saan ka pang simbahan lilipat, hindi pa din yun ang basihan, kundi puso pa din ang titignan, hindi po yung simbahan.